ating panalangin. Ash, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin? In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, maaari na kayong maupo. Magandang umaga mga bata. Okay, class, sino ang lumiban ngayong araw? Magkaling, natutuwa ako marinig na nandito kayong lahat. Okay, class, bago tayo pumunta sa ating leksyon ngayong araw, may papaalala lang ako mga alituntunin sa loob ng klase. Una, makinig sa ating talakayan. Pangalawa, huwag makipag-usap sa katabi. At ang huli ay itaas inyong kanang kamay pag gusto sumagot. Okay, class, pwede niyo bang kunin ang inyong taktang aralin at ipunin ito sa gitna at ipasa paharap? Okay, class, bago tayo pumunta sa ating leksyon ngayong araw, ano muna ang tinalakay natin kahapon? Okay, Jay, maaari mo bang sabihin kung ano ang tinalakay natin kahapon? Mahusay at iyo pang naalala. So, ang Revolusyong EDSA ay nakilala bilang People Power Revolution na nagsimula noong Pebrero 25, 1986. Ang mga pangunahing sanhi nito ay ang malawakang katiwalian, pang-aabuso sa karapatang pantao at pandaraya sa eleksyon sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Okay, class, sino ang gustong magbasa sa ating layunin? Okay, Christian, pwede mo bang basahin ang ating layunin? Layunin, nasusuri ang mga patakaran at programa ng pamahalaan tungo sa pag-unlad ng bansa. Naiisa-isa ang mga kontribusyon ni Pangulong Fidel Ramos na nakapagdulot ng kaunlaran sa lipunan at sa bansa. C. Nakakasulat ng maikling sanaysay tungkol sa mga patakaran ni dating Pangulong Fidel V. Ramos at ang ambag nito sa pag-unlad ng lipunan at bansa. Okay, salamat. Okay, class, alam niyo ba kung ano ang 4 pigs, 1 word at Scrabble word? Okay, mabuti at alam ninyo. Ngayon, hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Sa unang pangkat, ay gusto kong alamin ninyo kung ano ang nasa litrato at sagutin kung ano ang mga tanong na nasa pizarra. Sa pangalawang pangkat naman, ay ayusin ninyo ang nakascrabble na letra para makuha ang tamang sagot at sagutin ang mga tanong na nasa pizarra. Okay, for group 1, ano ang sagot ninyo batay sa ibinigay na larawan? Kahirapan po, teacher. Magaling! Number 2, sa iyong palagay, ano kaya ang sanhi ng mga suliraning ito? Korupsyon, kakulangan sa trabaho, mga isyu sa mga pamahalaan ng ekonomiya. Okay, magaling. So number 3, ano kaya ang dapat nating gawin para malutas ang mga suliraning ito? Magpapatupad ng mas maigit na mga batas laban sa katiwalaan at tiyakin ang transparency sa lahat ng antas ng pamahalaan. Suportahan ang mga maliliit na negosyo. Magpatupad ng mga polisiya na nagpapalago sa ekonomiya tulad ng pagpapalakas ng mga infrastruktura at suporta sa lokal na industriya. Okay, thank you. Ngayon, pupunta naman tayo sa group 2. For group 2, sa tingin ninyo, sino kaya ang taong ito? Si dating Pangulong Fidel Ramos po, teacher. Very good. Number 5, kailang Pangulo kaya si dating Pangulong Fidel V. Ramos? Sa tingin po namin, teacher, ika-12 po. Husay. Okay, class, ngayon, ating tuklasin kung bakit kaya kailangan nating malaman ang mga pangyayari sa pagtugon sa mga hamon ng Pilipinas at kung ano ang programang ipinatupad ng dating Pangulong Fidel Valdez Ramos. Pamahalaang Ramos, sa kampanya noong 1972, naghain si Fidel Ramos ng plataporma tungo sa maunlad na kabuhayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng higit na kapangyarihan sa mga mamamayan. Nanumpa siya sa Quirino Grandstand sa Luneta at itinuring siya na ika-12 Pangulo ng Pilipinas noong Hunyo 1972. Okay, class, bago tayo pumunta sa pangunahing programa ni dating Pangulong Fidel Ramos, saan nga ulit siya nanumpa? Okay, Jake? Okay, very good. Ikailang ng Pangulo si dating Fidel V. Ramos? Yaya? Very good. Ang pangunahing programa ni dating
Pangulong Fidel Ramos ay ang umunlad ang ekonomiya ng bansa. Madalas siyang dumalaw sa ibang bansa para pag-ibayuhin ang pagkikipagkaibigan at pagkikipagkalakalan nito. Upang maging isang newly industrialized country, ang Pilipinas, itinaguyod niya ang proyektong 2000. Hinikayat niya ang mga dayuhan na mamuhunan sa Pilipinas upang magkaroon ng malayang pakikipagkalakalan ang mga Pilipino sa ibang mundo. Pinagpatuloy din ni Ramos ang Asset Privatization Trust para sa mga kumpanyang nasa pamamalakad ng gobyerno ay mabili ng pribadong mga ngalakal para makalikom ng pondo ang pamahalaan. Ngayon, dadako tayo sa suliraning pinaharap ni Pangulong Ramos. Una, dahil sa pag-alis ng kontrol sa presyo ng langis, tumaas ang mga presyo ng mga bilihin. Pangalawa, nagkaroon ng malawakang pamamalata ng mas mataas na buwis na ipinairal nila ang expanded value tax na kinaiinisan ng maraming mamamayan. Pangatlo, marami ang katiwaliang naganap tulad ng nawawalang pondo ng gobyerno na tinatawag na pork barrel na pinaghihinalaang napupunta sa bulsa ng mga kawani ng gobyerno na sa halip dapat ay sa mga proyekto para sa pangangailangan ng mamamayan. Pang-apat, umangat ang kaunlaran ng bansa, ngunit ang dating mamamayan lamang ang lalong yumayaman at ang mahirap ay hindi gaano natulungan. Pang-lima, maraming lupang pansakahan ang ginawang mga subdivision na tinayuan ng condominium o townhouse, golf course at resort para sa mamamayan na naging sanhi ng pagbaba ng agrikultura sa bansa. At panghuli naman ay tumaas ang kriminalidad tulad ng paggamit ng ipinagbabawal ng gamot o droga, carnapping, panggagahasa at pagpatay, panghuhold up sa mga bangko, pagnanakaw at kidnap for ransom. Ngayon, dadako naman tayo sa iba't ibang hakbang upang tugunan ang mga suliranin ng bansa. Una, pinagtibay ni Ramos ang liberalisasyon ng merkado at deregulasyon upang palakasin ang ekonomiya na nagresulta sa paglago nito at pagbaba ng kawalan ng trabaho. Pangalawa, itinaguyod niya ang mga hakbang laban sa katiwalian upang itaguyod ang transparency at pananagutan sa pamamahala kabilang ang mas mahigpit na pag-audit at pag-monitor ng mga pondo ng pamahalaan. Pangatlo, binigyang prioridad ni Ramos ang pagpapaunlad ng infrastruktura sa pamamagitan ng programa tulad ng Build, Build, Build na naglalayong pondohan ng malaking proyekto tulad ng mga kalsada, tulay, gusali ng pamahalaan na nagdudulot ng progreso at paglayo sa iba't ibang sektor. Number 4, upang labanan ang krimen, nagpatupad siya ng programa tulad ng Oplan, Lambat, Sibat na upang palakasin ang pwersa ng batas at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ng bansa. Panghuli naman ay naglaan siya ng programa para sa kapakanan ng mahihirap at nangangailangan kasama ang edukasyon, kalusugan at suporta sa kabuhayan ng mga marginalized na sektor ng lipunan. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito at iba pang inisyatibo, layunin ni Ramos na maigsa ng mga suliranin ng bansa sa panahon ng kanyang termino. Gayun pa man, mahalaga rin tandaan na ang mga isyong panlipunan ay patuloy na umusbong at hindi madaling malutas sa loob ng isang administrasyon. Natapos ang termino ni Ramos noong 1978 at siya ay pinalitan ni Joseph Estrada bilang isang pangulo. Naintindihan ba mga bata? Okay class, ngayon magkakaroon tayo ng pagsusulit. Punan ng blanco na may twist. Para makuha ang tamang sagot, kinakailangan mo nang i-decode ang nasa blanco. Ang gabay ay makikita sa ibaba ng mga tanong. Halimbawa, nanumpa si Fidel Ramos sa Quirino Grandstand sa may blank. Para ma-decode natin ang letrang mga ito, ay gagamitin natin ang gabay na ito. Halimbawa ay OXQHWD. So, titignan natin ang mga letra na ito dito sa ibaba para makuha natin ang tamang sagot. O is for ano?
letter L, then X is U, Q ay N, then H is E, W ay T, and D is A. So, ang sagot ay luneta. Ganyan ang pagsagot dito sa ating activity ngayon. Ngayon, bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang sagutan ang aktibidad na ito. Ngayon, dahil tapos na kayo sa inyong aktibidad, exchange your paper para malaman natin ang tamang sagot. So number 1, sino gusto sumagot? Ma'am, Okay, Jay. NIC. Very good. So number 2, O ma'am, okay, Jake. Buwis. Very good. Number 3, O ma'am, okay, Muslim Mindanao. mahusay. Number 4, Ako ma'am, okay, Joy. Rebelding Muslim. Very good. Then lastly is number 5. Ako ma'am, Go, Christian. Fidel V. Ramos. Mahusay. Okay, ngayon, paano kaya nakatulong ang mga programa at patakaran na ipinatupad ni Pangulong Fidel Ramos sa pag-unlad ng Pilipinas at ano ang mga pangunahing hamon na kanyang hinaharap sa kanyang administrasyon? Sa pag-unawa ng mga hamon ng mga programa at patakaran na itinatag ni Pangulong Fidel Ramos, ang pag-aaral tungkol kay Fidel Ramos ay nagbibigay sa mga estudyante ng pag-unawa sa kasaysayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga pulisya at programa na ipinatupad ni Ramos. Maaari ring matutunan ng mga estudyante ang kahalagahan ng maayos at epektibong pamamahala sa pag-unlad ng lipunan. Ang programa ni Ramos para sa kapayapaan, kaunlaran at kapakanan ng lipunan ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtutulungan at kooperasyon sa pagtugon sa mga suliranin ng lipunan. Okay, class. Ngayon, meron ulit tayong pagsusulit. Sumulat ng isang salaysay kung anong suliranin ang kinaharap ni Pangulo Ramos at kung ano ang hakbang niya para tulunan ito. Bricks, nilalaman 5 points, organisasyon 3 points, gramatika 2 points, kabuuan ay 10 points. Okay, class. Para sa inyong takdang aralin, sa isang papel, isulat kung ano ang pinakamahalagang pangyayari noong panahon ng pamumuno ni Estrada. Naintindihan ba? Okay. Paalam, class!